Good morning mga padi. Ngayon ay Sunday, 10th of March. Hindi to yung usual na vlogging day ko. Meron akong gustong i-try possibly na magiging outcome nung gusto kong maging style ng aking vlog. Wala si Mahal ngayon kasi nagwo-work siya at the moment kasi meron akong naging injury sa kamay. So yun, na-injured ko nga yung kamay ko mga padi. Ito. So nagpa-check up ako sa GP nung Friday after nung day namin mag-Manly Beach ni Mahal. So ang finding is meron akong Quernovanes tendinosynovitis. So ito yung inflammation sa tendon near sa may wrist mo. So wala akong masyadong proper movement sa thumb ko. 3 days na akong wala sa work. So hinatid ko lang si Mahal na ako kasi parehas naman kami ng workplace. Ano nga ba yung yung sinasabi kong style ng vlog? Kasi meron akong dilemma about vlogging na gusto mo mag-share ng personal stuff mo sa mga nanonood, sa viewers. And then at the same time, ayaw mo mag-share too much. Nag-iisip ako ng way, and then dami ko pinapanood ng mga vlogging tips, especially Casey Neistat. And then, nakikita ko yung meron siyang pattern na vlogging na napag-interesan ko. Which is, yes, nagva-vlog siya throughout the day. Pero at the same time, meron siyang isang topic na sinishare niya within doon sa vlog itself niya. So, hindi niya na-share yung too much personal stuff niya. Pero at the same time, meron siyang, meron siyang topic na nabibigay doon sa audience niya. Ano nga ba yung topic ko today? Ang naisip ko is, so ang dami kasi nagtatanong mga padi na bakit ako nag-start mag-vlog? So bakit nga ba ako nag-start mag-vlog? Yun ang tanong. Ang currently binabasa ko for the past few months na is yung book ni Tom O'Neill na Chaos. It's about Charles Manson and the family. Kung hindi nyo alam yung The Manson's family, marami yung video sa mga YouTube. Very interesting siya. And then marami siyang layers. Hindi lang siya about murder. Kundi marami siyang conspiracy about yung FBI, CIA involvement doon sa mga murders. So, kung mahilig kayo magbasa, like me, Chaos by Tom O'Neill, maganda. I recommend it. Number one reason kung bakit ako nag-start mag-vlog mga padi is kasi maraming nagsasabi na, bakit ka nag-start ng vlog? Kasi di ka naman yayaman dyan or wala ka namang makukuha dyan. Number one reason is do what makes you happy. Lalo na sa pagiging busy natin mga padi is nagiging monotonous na yung mga buhay natin. Lalo with work and then pag day off mo, kung ano-ano lang yung ginagawa mo. So, naisipan ko mag-start ng vlog para everyday meron akong nagagawa. Gaya nga ng sabi ko mga padi, do what makes you happy. Lalo na alam nyo ngayon, ang nag-inspire talaga sa akin mag-vlog is sila Kong TV at lahat ng Team Payaman. So kung makikita nyo yung mga vlog nila, yes, they're making money. Yes, they're successful. Pero kung babalik ka sa mga older videos nila, makikita mo sa kanila na they're having fun, masaya sila sa ginagawa nila, and then at the same time, mas nagiging connected sila with each other. Syempre, magkakamag-anak sila, mas nagiging close sila through vlogging. Ang galing! Ang galing! And yun yung gusto kong gawin sa vlog ko. Kaya ako nag-start ng vlog. Kasi, gaya nga nasabi ko kanina,
Yung life here sa Sydney, very monotonous na work, rest, and then work, rest. And then, nag-isip ako ng way kung paano mabibreak yung cycle na yun, which is through vlogging. And then, meron pa akong isang ginagawa on the side, which is yung Muay Thai, na baka itakal ko on the next vlog. Aba ng pila. Don't get me wrong mga padi, ang life here dito sa Sydney is masaya kasi unang-una yung syempre sahod mo sapat, yung life mo is comfortable, pero at the same time you have to work hard, especially kung student ka and then working, especially kung student ka kasi ang technically rest day mo lang is pag may school ka, and then most of the time kailangan mong i-fill yung days mo with work kasi syempre, you have to pay yung tuition mo, yung living expenses mo, rents. So, ang sinasabi ko na monotonous is, for me lang na para mas marami akong magawa throughout my week na nagiging excited ako na yes, may mga gagawin ako. Yes, may parang nilulook forward ako na hindi lang basta magpahinga sa pag-rest day ko. So which brings me to my second point is to be more productive. Kaya ako siya inumpisahan mag-vlog. Kasi nga sabi ni Casey Neistat, no, maximize every waking second because we're not getting any younger. Ang galing! So, gusto ko siya i-apply sa life ko kasi parang hindi na ako bumabata and then marami akong gusto ma-experience sa life with Demi, syempre. Hindi ko alam kung ako lang ba yun pero parang pag wala akong nagagawa sa isang araw, parang nai-stress ako. Ewan ko kung ako lang yun. Let me know kung ganun din kayo guys. So, pag marami akong nagagawa sa day ko, mga padi, na mas fulfilling yung day, na parang higa ako sa bed na alam ko na marami ako nagawa sa sarili ko. Hindi lang ako nag-mindless scrolling sa Facebook o TikTok, Instagram, YouTube na wala namang mali doon. Pero personally, gusto ko pa sa isang araw marami ako nagagawa na productive. Para pag umiga ako sa bed, then matapos yung day ko, diba, fulfilling siya. Ang third point ko is, syempre, kaya ako nag-start ng vlog para makapag-bonding din with Mahal. So, anong ibig sabihin ko mga pati kung sinabi ko na mas nakakapag-bonding kami ni Mahal? Hindi naman sa hindi kami nagbabanding, no? Pero, since nung nag-start ang mag-vlog, ang goal talaga is to, going back dun sa first point ko, is always to have fun. So, always to have fun with Mahal. So, ginawa ko yung vlog para mas marami kaming magawa together. Kasi, sometimes, alam mo naman, pag syempre, pag tired ka, na minsan, hihiga ka na lang, and then, yun nga, mindless scrolling lang kayo, wala kayong nagagawa throughout the day, and then, syempre, kaka-social media nyo, hindi lang lang pag-usap. Isang way yung vlogging for us na makapag-usap, hindi naman sa scripted, pero na-force kami na, kunyari, like, nag-vlog kami sa Manly Beach, na nag-share kami ng thoughts namin dun sa beach, yung nagme-make kami ng conversations na very meaningful, na hindi lang basta kung nag-Manly Beach lang kami na yun, lakad-lakad lang, sometimes hindi kayo nag-uusap. One way yung vlogging para ito, nagsasalita kami sa camera and then nag-share kami with each other kung ano yung naisip namin. Yun, kaya ako siya inumpisahan din.
At isa pa pala, nag-iisip kami ng mga ideas kung ano pa yung mga pwede namin gawin. And then, ano pa yung mga pwede namin puntahan na very meaningful sa aming dalawa na pwede namin i-share sa inyo. Which brings me sa last point ko. Point number 4 is to grow more as a person. Ganda ng weather ngayon sa Sydney, maaraw. Pero medyo mainit, pero malamig. So yun mga padi. Sa lahat kasi ng nakakakilala sa akin is alam nila na medyo introverted ako as a person. Na hindi ako masyado like willing to get to know new people. Doon ako nagtitend na mag-gravitate doon sa mga old friends ko, sa mga person close by sa akin, and then family lang. Hindi ako masyado like sociable doon sa mga hindi nakakilala sa akin. Pero sa mga nakakilala sa akin, alam nila na medyo kwela naman ako kahit papano. Ang ginawa ko rin tong vlog na to mostly is to challenge yung sarili ko na tingnan ko kung kaya ko bang like, yung gato, yung kung paano nagsasalita sa camera. Kasi sa mga nakakilala sa akin, hindi ako masyado nagpo-post sa mga social medias. Ngayong year nga, nag social media detox ako for 1 month from January to February. Yun, tinignan ko lang kung kaya ko ba mag-vlog, kaya ko ba magsalita in front of the camera, kaya ko ba maging interesting sa ibang tao, grow more as a person, like maging talkative. Kasi hindi ako most talkative nung mga college. Malapit na tayo sa bahay, guys. Woo! So mga padi, nandito na tayo sa bahay. Medyo gutom na ako, hindi pa ako nagla-lunch. Grocery lang tayo para sa dinner. Lunch natin today is salmon. Yan lang, kasi favorite ko yung mga ganyan, mga sushi. Sarap. So yun mga padi, so yun yung mga reasons kung ba't ako nag-start mag-vlog. Sana may napulot kayo. Sana man lang may napulot kayo. Mga pinagsasabi ko, no? I know in the future, mas marami pa akong magiging reason kung ba't ako nag-vlog, like personally. Pero at the moment, like 3 vlogs, 4 vlogs in, ito yung mga reasons ko kung ba't ako nag-start, and then kung ba't ko to ipagpapatuloy. Kasi una-una, masaya siya. Pangalawa, nakakapag-banding kami ng maayos ni Mahal. Pangatlo, parang syempre, as a person, nagiging diverse tayo. Like, marami ako na-experience in life. Marami akong gustong i-try. And then, baka in the future, hindi lang to yung i-try ko, no? Pero, at the moment, ito yung mga kinakahiligan ko na sana mag-stick. I hope. Kasi, na-enjoy ko siya. So, yun mga padi, sana nag-enjoy kayo. And then, hindi to yung usual na vlog ko, pero let's see in the future kung ito na ba yung magiging trend kung paano mag-vlog. Let me know down in the comments kung nagustuhan nyo to, kung gusto nyo pagpatuloy ko tong gantong types ng vlog. So, yun lang mga buddy. See you next week. And then, keep safe lagi. And then, see you everyone. Bye!